Ayan, magandang hapon mga kababayan ko. May pag-uusapan po tayo ha. Meron po tayong topic at may gustong makailam na naman. Makisawsaw dito sa nangyaring lihitimong inkwentro naman ng New People's Army at ng kasundaluhan. Pero bakit ang iingay nitong mga alliances ng Communist Party of the Philippines kagaya nito ni Kiko Maching ha? Ang sabi po niyo bilang tatay at bilang dating aktivista, napakasakit na may 19 na Pilipinong namatay at nasawi diyan po sa Tuboso. Ayun, ikaw ba, Kiko Maching, nagtatanong ang taong bayan, nung patayin yung 49 o 45 na civilian dyan sa Tuboso, sa Occidental, ay sa Negros, kayo ba ay naging maingay na kagaya nito? Nung pagpapatay ng New People's Army yung 45 na yan o yung 49 na yan, na mga civilian, na kung tutuusin may hirap umaralit ang mga Pilipino yan. Pero ang human rights ang ingay din po ngayon. Pero never naging maingay doon sa 49 na mga sibilyan na pinatay ng New People's Army. Ito ang kaibahan ng sila ang namamatayan. Ha? Another investigation, nagre-request ng mga investigation, itong human rights, ganun din po itong Makabayan Bloc, itong National Democratic Front, patuloy na nanawagan sa ating pong pamahalaan, ha? Na itigil daw ng atin po mga militar yung operation opensiba diyan po sa bawat sa buong Pilipinas. Tayo po ay nalulungkot sa mga ganito na para bang gustong kontrolin ang atin pong sandatahang lakas ng Pilipinas, itong komunismo sa bansa po natin. Aba, sino na bang batas dito sa bansang Pilipinas? Kayo na ba talaga? Kasi ang sabi ng isang propesor at isang mambabatas, nananawagan kay BBM na ipatigil yung opensiba, yung sabi nga po natin ay yung pakikipaglaban ng atin pong kasundaluhan sa New People's Army sa buong Pilipinas. Nire-request daw kay Bongbong Marcos ngayon. Ayun, sa totoo lang itong mga Marcos lagi na lang ang dumadami ang New People's Army kapag kayo ang umuupo bilang isang presidente dito sa bansang Pilipinas. Yung ama mo ay dumami rin. Yung New People's Army noon. Ha? Nakaupo itong si Cory Aquino at nakaupo ang itong Liberal Party. Nakaupo mismo at nakahabi pa ng batas itong Constitution 1987. At yun na nakapag-akda pa sila ng mga batas diyan sa Constitution 1987 na naglalayo na pumapabor dito sa CPP, NPA, NDP mga batas. Ang dami po niyan. Yung iba po mga abogado natin, ako po hindi po ako abogado pero bilang isang dating NPA po kasi pinag-aaralan po namin yung Constitution 1987. Ang dami pong pabor na batas diyan sa Communist Party of the Philippines. Ang dami po. Sa totoo lang, ang dami po na inilagay ng Communist Party of the Philippines diyan sa batas ng Constitution 1987 natin. Ang dami. Kaya tayo mga kababayan ko, mahihirapan po tayo. Sa totoo lang, mahihirapan yung ibang mga mambabatas natin na banggain itong legal front ng Communist Party of the Philippines o itong gumagawa ng kanilang batas na National Democratic Front. Bakit? Aba, nandiyan na po sila sa Kongreso, nandiyan na rin po sa Senado. At isa pa, based po lagi sa batas, ay ang sabi po dun sa batas, kaya sa totoo lang mga kababayan ko, yung kumikilos ng mga kabataan pag nahuhuli ng ating mga kapulisan, diyan sa mga rally-rally, alam mo sagot, based sa batas, based sa Constitution, kumikilos kami. At based sa batas, kumikilos kami at ipinagtatanggol namin ang mga maralita. Nakalagay naman po talaga yan sa batas, sa Constitution. Kaya tayo, sino-sino ba yung nagpalawig ng komunismo dito po sa bansang Pilipinas? Ito, kagaya po ni Kiko Pangilinan. Kagaya po nito, ng mga yan. At ng ibang mga mayors, gobernadors at congressman ng bawat lalawigan po ng Pilipinas. Marami po iyang mga yan. Meron na nga pong isang committee, yung isang komitiba ng LGUs dito sa area po ng Quezon. At may isang dating gobernador ang nagbibigay ng armas sa New People's Army. Ito ang isang nakakalungkot mga kababayan ko ipapatay sa ating pong mga kasundaluhan, ibinigay ng isang congressman, isang gobernador na baril sa New People's Army. Yan po yung nakakalungkot mga kababayan ko. Kaya lumawig ang komunismo dito po sa bansang Pilipinas ay gawa po ng mga alliances nila ng mga tarantadong congressman, tarantadong gobernador, tarantadong mga mayor
Bakit? Kung nasabi mga tarantado yan, eh sa sarili po nila, kung tutuusin may mga panariling interest po ang mga yan. Ha? Lalo tigit dito sa Quezon, tingnan yung mga kabundukan dito sa Quezon, wasak-wasak. Oh. Eh nagbibigay lang din naman ng mga yan ng revolutionary tax dyan sa New People's Army dito sa Quezon. Kaya hindi sila pinakikialman ng NPA. Oh. 'Di ba totoo naman po yung sinasabi natin, mga kababayan ko. May mga sariling interes ang mga iyan. Ha? Lalo na yung mga mining, yung mga quarry ngayon. Ang dami pong quarry ngayon dito sa Quezon. Hindi lamang sa Quezon. Laganap po. Multimong Sierra Madre nga po ngayon eh. Winawasak ng dahil sa sariling interes. Sila-sila na po yan. Yung mga alliances po ng Communist Party of the Philippines. Bakit? May narinig ba kayo nagsunog ngayon ng mga bako na ginagamit sa mga quarry? Di ba wala? Eh nagbibigay po iyan eh ng mga revolutionary tax, hindi lamang pinapaalam sa tropa o sa ating po mga kasundaluhan. Kaya mga kasundaluhan po natin, sa totoo lang, nangangapa kung sino yung lalapitan ng mga politiko. Bakit? Ay karamihan po sa mga politiko ngayon ay traidor eh. Dahil po sa sariling interes po nila o panariling interes at takpan yung sarili po nilang yaman, ay nakikipagkuntsabahan kahit po kay kamatayan. Maproteksyonan lamang po ang kanilang yaman. Yan po ang totoo ngayon, mga kababayan ko. Tayo po ay nag-uusap lamang. Ito po ay personal opinion ko. I don't know sa mga opinion po ninyo. Ayun mga kababayan ko, itong si Kiko Pangilinan at ang kanyang mga lahi, ang kanyang asawa, sa totoo lang, mga lahian din naman ng mga liberal party. Magpipinsan yan, si Lisa Araneta, asawa ni Bongbong Marcos. Na ngayon, tayo ay nalulungkot kasi mas lumakas po ang legal front ng Communist Party of the Philippines ngayon sa pamumuno po ni Bongbong Marcos. Parang gusto na nga pong hawakan ng Communist Party of the Philippines itong si Bongbong Marcos sa lig eh. Gusto nang sakalin. Ganon nakatagumpay ang legal front ng Communist Party of the Philippines sa Pilipinas. Sana lang, pag-upo nitong ni Vice President Sara Duterte at kung mauupo man siya as a presidente, ay nawa maubos o matuldukan yung mga ganitong uri ng mga tao sa atin pong lipunan. Sa totoo lang, walang ibang ginawa ang ibang mga kongresista diyan po sa Kongreso kung hindi puro pamumulitika sa atin pong Vice President. Lagi na lamang pong pinulitika, away ng away, case to case basis na po ngayon. Lalo tigit yung ibang ahensya po ng ating pamahalaan na talaga namang kung makikita at pag-aaralan po natin ay puro pamumulitika po ang nangyayari po ngayon. Samantala ngayon, yung mga congressman dapat, kung lalabanan natin ang insurhensiya, dapat gumagawa kayo ng batas na labanan o tuldukan ng insurhensiya dito sa bansang Pilipinas. E paano nga ba naman tutuldukan ng insurhensiya ng mga kongresista dito sa bansa natin? Ay mga kakampi po iyan mga yan eh. Magkakasabwat. Oh. Kaya tayo mga Pilipino, kapwa natin mahihirap, magsama-sama po tayo kontra komunismo. At talaga namang sabi nga po natin mga kababayan ko, at talagang ngayon po ay lumalago sila. Ngayon nag-uutos na po sila kay Bongbong Marcos eh, na patigilan ang militarisasyon sa bawat kanayunan sa buong Pilipinas. Pinatitigil po iniuutos kay Bongbong Marcos ang Communist Party of the Philippines yan. Kaya ngayon, nagtatanong po tayo, sino na ba ang batas sa Pilipinas? Wag po tayong sabi nga natin mga kababayan ko, baka tayo magulat na balang araw, komunismong bansa na po ang Pilipinas. Dahil sa pagpapabaya ng ibang mga congressman na sabi nga po natin is dahil sa kanilang panariling interes, pinagtagumpay nila ang Communist Party of the Philippines. Yun lang mga kababayan ko. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat.